At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ayan ay ano-ano nga ba yung mga inaasahang makikita rito kay chapter 1188. So tignan nga natin isa-isa yan. Pero bago tayo magsimula, ay konting announcement lang guys, saka update dito sa channel natin. So although parang hindi naman siya kailangan, pero yan sabihin ko lang din sa inyo para alam nyo na yung patungkol rito kay yung Hunter natin. So kasi diba ay nagsimula nga tayo na i-manga series yan kasi nag-release na si Hunter. Pero yon ay unfortunately ay ayan, ni-remove ni YouTube itong video natin. So yun, so pinablish ko nga yun yung July 3 nung Friday. Pero ayun natanggal siya ni YouTube. So hindi ko alam kung bakit Sa iba chinecheck ko, okay naman sila. Meron silang yan, yung sa Hunter. But anyways, ay dahil nga dyan, kaya ika-cancel na natin itong si manga series natin kay Hunter. So yun, bawal na tayo mag-manga series ng Hunter. At saka, pati yung dito kay One Piece natin, hindi na rin natin magagawa na mag-manga series kasi ito parang winarning na tayo ni YouTube But anyways, ang magagawa ko na lang siguro dito kay One Piece natin, ay review natin yung mga chapters na lumalabas dyan, pero yung manga series ay hindi na. Tapos ayun, pati kay Hunter ganun din. So nag-iisip ako ng ibang pwedeng i-manga series. So kung meron kayong mga iba na napipisil-pisil dyan, yung mga parang gusto nyo i-manga series natin, maliban dyan kay Hunter saka kay One Piece natin, ay siguro pa-comment na lang dyan sa ibaba. So iniisip ko mga yung mga OG, mga classic na yung manga series muna natin ngayon kasi parang mahigpit si YouTube ata ngayon sa pagmamanga series natin sa mga bago na mga anime na lumalabas ngayon. Sa tingin ko lang, di ko sure. Kaya yung iniisip ko ay yung mag-classic muna tayo. So parang sa mga kabatch ko dyan sa mga batang 90s. Ayan. So kung meron dito, mukhang yung gagawin ko dito sa channel natin kasabay ni One Piece ay yung mga yung mga classic na mga anime noon na natigil na. So ayun, yung mga manga series natin. So yun lang naman. Pero yun nga guys, ay ulit maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at saka sa pagsubaybay dito sa channel natin. Kasi kung wala naman kayo, wala rin itong channel natin. So kaya yan, maraming salamat. But anyways, ayan. Ay sige, dako na nga tayo rito kay One Piece natin at tignan nga natin kung ano yung mga inaasahan na makikita kay chapter 1188. At ito nga, since natapos to dito sa pagharap na ni Luffy kay Imo-sama nang naka-Nika form na siya, kaya yung ine-expect ngayon na magtutuloy lang yung laban ng dalawa na to. But this time, ay ito nga medyo magiging matindi na yung pagka-clash ni Imo at saka nga ni Luffy. At marami nga ngayon nagsasabi na mukhang itatangka ni Luffy yung mga ataking ibibigay sa kanya ni Imo. Sa inyong interesting. Kasi nga, kung itatank ni Luffy yung mga atake ni Imo, ibig sabihin, somehow nakakasabay dyan o makakasabay na itong si Luffy sa lakas ni Imo-sama. But anyways, ayan yung isa sa mga inaasahan. At ito nga nung nakaraan, nakita nga rin natin na nagsimula na yung laban ni Killingham at saka ni Sanji. At ito nga binanata ni Killingham itong si Sanji dyan at currently bagsak itong si Sanji ngayon dyan, so medyo duguan itong si Sanji. Pero habang bagsak nga siya dyan ay naalala niya itong usapan nilang dalawa ni Gaban patungkol kung meron pa siyang Conqueror Haki o wala, kasi sabi ni Gaban si Zoro nga lang pero yun ay na-confirm na nga na nagtataglay ng Conqueror Haki itong si Sanji. Pero ang problema, parang dinidepreciate nga ni Sanji yung kanyang sarili. At ayun, kung gusto niya talagang ma-unlock yung kanyang Conqueror Haki, dapat maging hari nga rin siya, sabi ni Gaban. So kaya dahil dyan ay inaasahan na itong si Sanji finally ay magde-decide na nga siya to step up his game pa, kasi yun yung kinakailangan niyang gawin. Pero since na yun nga, naglaban na dyan, nagsimula na itong si Sanji sa si Killingham at bagsak itong si Sanji, kaya inaasahan na rin na mukhang hindi magpo-focus yung chapter kay Sanji at tatalan yung eksena dito na sa laban ni Zoro at saka ni Saint Summer. So sa nakalipas nakita rin natin yan na pinapayawan tayo na ng laban ni Summer sa hanga ni Zoro. So yun, inatake ni Saint Summer at si Zoro, at sabi niya nga dyan na hindi ba alam natin ni Zoro na mas lumakas nga sila ngayon kasi nga ayan binigyan sila ng omen ni Imo-sama. So now inaasahan na parang dito magpo-focus itong chapter to sa laban ni Zoro at sa hanga ni Saint Summer at makikita kung ganong kalakas na yung nangyari dito kala Saint Summer, kasi ayan yung pinagmamayabang niya. At maliban pa dyan, inaasahan
inaasahan rin na makikita kung gano'ng kalakas naman etong si Zoro. Kasi di ba sinabihan nga siya ni Gaban na ayusin niya yung paggamit niya, kontrolin niya yung paggamit niya dyan sa Conqueror Haki niya. Kasi meron nga siya niyan kaso hindi niya nga nagagamit ng maayos. At ngayon na-aware na etong si Zoro na nagtataglay nga siya ng Conqueror Haki. So kaya inaasahan na gagamitin niya ni Zoro sa pakikipaglaban dito kay Summer. So kumbaga, papracticing niyang gamitin yung Conqueror Haki niya. So ito yung interesting part. Tignan natin kung paano nga gagamitin ni Zoro itong kanyang Conqueror Haki at kung ganong kalakas itong si Zoro kapag ginagamit niya na yung kanyang haki na yan. So masasabi ko na exciting itong part na to. Pero maliban pa dyan ay puntahan naman natin itong side nila Brook kasi nakita natin sa nakalipas na ayan, natutunaw na yung bloke ng yelo kung nasa nakakulong si Gunko. At now inaasahan na magmamelt na ng tuluyan at makakawala na itong si Gunko dyan sa yelo. At maliban pa dyan yun, yung iba ay iniisip na magigising na itong si Gunko at inaasahan ngayon kung ano kaya yung magiging reaction ni Gunko pag nakita niya itong si Brook at ano yung gagawin niya. Kasi hindi na siya poses-poses ni Imusama sa time na nga na yan. So ang tanong ay lalabanan ba ni Gunko itong si Brook o papabayaan niya na yan? But anyways, maliban pa dyan, punta tayo dito naman sa side ni Prince Loki kasi nga ito nakita natin na bagsak itong si Prince Loki. So dito inaasahan kung ano naman yung gagawin ito ni Ragnir dyan kay Loki, kung paano tutulungan yan, kung gagamutin niya ba yan o ayun nga kung ano yung gagawin ni Ragnir kasi nga parang ang lala nang lagay nga ni Prince Loki at ayun talagang alalang-alala itong si Ragnir. Pero yung isang option na nakikita nga rito, since na malapit itong si Prince Loki dyan kala Chopper, kaya baka nga raw may gawin itong si Chopper dyan kay Loki. So yun, so kung gagamutin ni Chopper itong si Prince Loki. Pero yun sa tingin ko hindi pa out of commission rito itong si Prince Loki kasi parang masyadong maaga pa na kung mawala na kaagad itong si Prince Loki sa pakikipaglaban dyan kay Imu. So yun nga, katulad yung inaasahan natin, marami nag-expect natutulungan pa ni Loki si Luffy sa pakikipaglaban dyan kay Imu. So kumbaga, malala itong natamo ni Prince Loki, pero sa tingin ko hindi pa knockdown dyan itong si Prince Loki. Pero yun ay paalala nga lang guys na ito ay what to expect pa lang naman yan. So yun nga, ito yung mga inaasahan pa lang na makikita kay chapter 1188. So ibig sabihin, posible na yung mga sinasabi natin dito, pwedeng hindi yan, lahat yan hindi lumabas, or posible rin naman na lahat yan makita natin, or di naman kaya baka yung iba rito makita natin kay chapter 1188. Pero yan ay kayo ba sa tingin nyo ay kayo na nga bang focus itong chapter na to dito sa laban ni Luffy sa hanga ni Imu, or baka naman dito yan kay Sanji kung paano niya nga gagawin yung kung paano siya magre-respond, kung paano niya i-unlock itong kanyang Conquer Haki, or di naman kaya baka dito talaga yan mag-focus sa laban nga ni Zoro at sa hanga ni Saint Summer. So kung ako yung papipiliin, baka dito yan kay Luffy saka sa laban ni Zoro kasi since nahinarap na nga ni Oda itong si Luffy dyan kay Imu. So grabe naman kung bibitinin tayo ni Oda. So kaya sa tingin ko ay bibigyan tayo ng kahit na konting action lang ni Oda sa pagitan ng laban ni Luffy sa hanga ni Imu. Tapos yung sa iba namang part ay eto nga, yung climax yung laban ni Zoro at sa hanga ni Saint Summer, since na wala pa masyadong exposure etong si Zoro sa nakalipas sa chapter at etong si Sanji ay medyo okay naman na yung nakita natin sa kanya. So yun lang naman, at pagkatapos nga niyan ni Sanji, so hanggang dito lang itong what to expect natin kay chapter 1188. At ayan, kung meron kayong mga komento patungkol nga rito sa video natin ay pakicomment lang siguro dyan sa baba. Kung meron kayong mga violent reactions, sige, pakilapag dyan sa may baba. But anyways nga guys, ulit maraming salamat sa walang sampog suporta sa channel natin. So yan, so lagi mag-ingat, God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.